Okay, welcome again sa ating panibagong video at ito ay tungkol pa rin sa fraction, no? So, nung nakaraang video, tinalakay natin yung addition and subtraction of fraction with common denominator. So ngayon, paano naman if naka-different denominators tayo, naka-different denominators. Yan. So, different denominators, no, alam naman natin pag yung denominator nila ay magkaiba. So, una muna natin is yung addition. So, sabihin natin ito ay 5/3 plus 1/2. Ayan, plus 1/2. So, ang ating gagawin, no, hindi dati na makokopya, no, ang denominator dahil magkaiba sila. So, ang ating gagawin dyan is kukunin natin yung tinatawag na LCD, no? LCD. Ayan, LCD. Ano bang ibig sabihin ng LCD? Yan ay, dito na lang. Dito. So, least common denominator. Para pareho sila, no? Gawin natin pareho ang denominator nilang dalawa. So, paano ba kunin yung si least common denominator? Sabi natin 3. 3 and 2. Ganyan. So, kunin natin mga multiple nito. Mga multiple na. Tapos, di ba 3 times 1? 3 times 1. Yan lang. 3 times 1. Tapos, barahin muna natin itong 2 dito. 3 times 1. 3 times 2. Ayan. 3 times 3. Ayan. Yan lang muna na para makita natin dito si 2. Tapos, 2 times 1. Diba? Pag multiply lang natin, 2 times 2. Tapos, 2 times 3. Yan lang muna tayo. Tapos ito, diba? Kung saan sila mag-meet. So, it is 3. Tapos, this is 6, diba? 3 times 3 is 6. This is 9. Tapos ito, 2 times 1 is 2. Tapos, 2 times 2 is 4. Tapos, 2 times 3 is 6. So, ano bang common sa kanila? Dalawa. So, dito ka maghahanap. Yan. Yan ka maghahanap. So, anong common sa kanila? Di ba? Common sila sa 6. Ayan. So, pareho silang may multiple ng 6. So, ating common denominator dyan is 6. Yan. Yan nakasimple. 6. Diba? 3, 6, 9. Dito sa 3. Tapos sa 2, 2, 4, 6. So, may pareho silang 6. Multiple. So, 6 yung common denominator natin. Tapos, ang gagawin dyan is, ipag-divide mo lang to. Ito, divide. Divide yan. Tapos, ito times mo sa taas. Ang ito times mo sa taas. Multiply mo dyan. Yan lang, di ba? Yan lang. So, sige. Gawin natin. So, 6 divided by 3 is 2. So, di ba? 2 times 5 is 10. Yan. Gawin dyan. 10. Plus, yan. 6 divided by 2 is 3. 3 times 1 is 3. Yan. Tapos, ang answer niyan is over 6, di ba? Copy mo lang yung 6. 6 dyan. Tapos, 10 plus 3 is 13. Ayan. Uy, pangit. Ayan, 13. 13 over 6. So, pwede na yan. Yan na yung sagot. Okay, another example, no? Example number 1 to. Para talaga natin. Sagutan. Dito tayo mahirapan sa pagkuha ng LCD. So, burahin lang natin to. LCD. Diyan natin ilalagay mamaya. Tapos, example is 2/3. And, gawin natin 2 over 5 para hindi na pareho. Plus 5 over 7. Ayan. Dito, medyo mataas na, no? 5 at saka 7 na. So, ang ginagawa ko dyan is para mapadali. Ipinagmumultiply ko na lang yung denominator. Pwede na, no? 3 times 2 is 6, di ba? Kuha na natin agad. Pero, kung gusto mong ganun, pwede na din. So 3 times, 5 times 7 is 35, no? 35 agad yung denominator ko. Ginagawa kong denominator agad.
Ulit tayo ulit. Ayan, 35. So, 35, yung unang steps, di ba? Pag-divide natin, pag-divide and i-times sa taas. So, pag-divide sa denominator, tapos i-times sa numerator. So, 35 divided by 5 is 7. Times 2 is 14, di ba? 7 times 2 is 14. Ayan. Tapos 35 divided by 7 is 5. 5 times 5 is 25. And 25, no? Tapos, simplify lang natin. Copy lang natin yung 35 dito. Tapos, 14 plus 25 is 39, di ba? 39, ayan. Divisible pa ba? Divisible pa ba yan? Check nyo nga. 39. Ayan. Hindi na, no? So, ayan na yan. Yan na yung sagot. Yan na tayo yung sagot, no? Ayan. Number 3. Ito tayo. So, this 5 over 7. Sige. Ulitin natin yung 7. Tapos, 3 over 8. Ayan. Pag multiply lang, di ba? Pag multiply lang para magpadali tayo. Pero medyo mahihirapan kayo paghahanap ng sa dito na. Sa pagsisimplify na. So, 7 times 8, ano ba? Magkano ba yan? So, 56, di ba? And 56. 56 divided by, pag di-divide natin, 56 divided by 7 is 8. Times 5 is 40. Oh, malaki-laki. Ayan. Tapos, 56 divided by 8 is 7. 7 times 3 is 21. No? Ayan. Alam niyo naman paano multiply, di ba? So, 40 plus 21, di ba? 61 yan. Simplify pa ba? Hindi na, no? Hindi na. Yan na yan ang sagot. Equals pa tayo dyan. Yan na yung sagot. Malalaki, no? So, paano naman? Division. So, division, subtraction pala. So, ayan. Same lang din. Kukunin lang natin yung LCD dito. Pero, ang pinagkaiba lang is ima-minus mo yung dalawa. So, ayan. For example, number 1 tayo. So, 3 over 4 minus 1 half. Sabihin natin ganyan. So, gamitin natin yung kanina, yung basic na 4 times 1. Dito tayo sa 4 to, no? So, yan. 4 times 1, 4 times 2, split. And 4 times 3. Malit lang naman. Tapos, ito is 4, di ba? Tapos, ito is 8. Tapos, ito is 12. Tapos, dito ng kulay. So, ayan. Gawin natin sa 2. Ayan, sa 2. 2 times 1. 2 times 2. Halata naman, di ba? Pangit. 2 times 2. 4 to, di ba? Kasi ito is 2. So, nakikita na agad natin na yung mayroong kapareho na. So, common denominator dito, alam na natin. Ayan. Alam na natin na ito is 4. Ayan. 4 nagiging na. May ibang kulay. So, ang una is ipag-divide, di ba? So, 4 divided by 4 is 1. 1 times 3 is 3. Ayan. Tapos, 4 divided by 2 is 2. Minus yan 4 divided by 2 is 2. Times 1 is 2. Ayan. So, sagot. 3 minus 2 is 1 over 4. Ayan. Next example tayo. Next example is number 4 over 5. Ayan, 4 over 5. Minus 3/4. Ayan. Hindi pareho, no? Ayan. So, first, balik tayo dun sa kasi medyo malaki-laki na.
balik tayo doon sa ginawa natin. Na pag-multiply lang, no? Ipag-multiply ang denominator times denominator. So, 4 times 5 is 20. Yan, 20. Tapos, next step is ipag-divide to. So, 20 divided by 5 is 4. 4 times 4 is 16. Pag-divide lang to. Hindi kayo malito. Divide lang yan. Tapos, ita-times mo dyan. Yan. Ita-times mo lang. Yan lang ha. Sundan nyo. Oops. Wala yung 6. So, ayan. Ma-minus mo. So, 16, 20 divided by 4 is 5. 5 times 3 is 15. Ayan. So, copy lang yung 20 sa baba kasi denominator. Naging common na yung denominator nila. Tapos, 16 minus 5 is 1. Pwede din kasing ganito yan. Para di kayo malito kung anong ginawa dyan, anong magic ang ginawa dyan. Ganito yan. So, balik tayo sa 7 over 8 tsaka minus 1 over 3. Ganito. Ganito kasi yan. Maglagay ka dyan ng bar. Dito bar. Minus dyan. Ito bar. Ito, minus to. Gawin natin ibang kulay. Minus. Tapos, ito. Bar. Ayan. Tapos, hanapin mo yung common denominator nila. So, sabi ko, ipag-multiply mo lang itong dalawang to. So, 8 times 3 is 8 times 3 is 24, di ba? So, ayan, 24. Ilalagay mo to sa dalawang bar na yan. Kasi magic natin doon sa taas din. Medyo malito kayo. Ayan. So, kung mapapansin nyo, naging common na yung denominator. So, ang talagang goal natin dyan sa first step is dapat maging common yung denominator nila. So, para maging pareho lang yan, maging equal lang, yun, ipag-divide natin. So, 24 divided by 8 is 3. 3 times 7 is 21. Ayan. Tapos, 24 divided by 3 is 8. Kasi pinagpalit lang yan. 24 divided by 3 is 8. 8 times 1 is 8. Ayan. Tapos, ayan. Diba? Kung mapapansin nyo, itong, itong part na to, itong part na to, is common denominator na. At diniscuss na yan natin dun sa previous video natin. So, ayan. Madali na lang yan, di ba? Alam nyo na pag, ayan, i-copy lang yung denominator. Tapos, ipagsasubtract mo na. 21 minus 8 is 13, di ba? Ayan. 13. Ganyan lang kasimple. Kasi minagic natin doon na nakalimutan kung hindi pala lahat mo. Hindi lahat is nagre-review na lang. So, ang iba dito is medyo nagsimula pa lang. So, siguro yan lang muna about sa subtraction and addition of fraction, no? With different denominators. Ganyan lang kasimple. Sana hindi malito, no? Okay? Ganyan yun. So, siguro yan na muna for today's video.